Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahag. Pakinggan natin. Alas 6 pa lamang ng gabi. Paunti-unti nang nagsisipagdatingan ang mga estudyanteng nakasuot ng pang-Halloween costume ng isang universidad. Nakaguhit ang tuwa sa labi ng bawat isa. Halatang excited sa gaganaping party sa campus nila. Kanya-kanyang paandar ang mga estudyante sa kani-kanilang mga costume at props. May sobrang nag-effort, gaya na lamang ng isa na nakahiga sa isang totoong kabaong na nilagyan ng gulong at itinutulak pa ng kanyang mga kabarkada. Ang iba naman ay simple lamang, pero sobra ding nakakakilabot ang mga itsura. Kung makakaslubong ito sa daan sa hating gabi, ay sigurado mapapatakbo ang kahit sino. Eksaktong alas 8 ng gabi, nagsimula na ang Halloween party. Masayang nagsisigawan at nagkakantahan ang lahat sa saliw ng musika. Hindi nila namalayan ang pag-usad ng mga oras. Ang ilan ay mga lasing na at nakatulog na lamang sa kinauupuan. Kahit pinagbabawal ang nakalalasing na inumin sa loob ng campus. Samantalang ang ilan naman ay masaya pa rin sumasayaw sa gitna kahit pawisan na. Wala silang balak umuwi at parang gusto pang magpaabot ng umaga roon. Sandaling tumigil ang nakabibinging musika. Natigilan din ang lahat. Nakatuon ang paningin ng bawat isa sa stage. Biglang nagsalita ang boses ng isang lalaki sa mikropono. Maaaring isa siya sa mga member ng committee ng event na yon. Good evening, guys. Happy Halloween. Good evening, guys. Happy Halloween. Sigaw nito. Kasunod yun ay ang sigawan ng mga naroroon. Enjoy the night, guys. Do whatever you want. Basta walang away na magaganap, ha. Basta wala lang away, ha. Patuloy ng lalaki sa stage. Sabay na hiyaw ng mga kabataan. Just want to let you know, this party ay hanggang umaga. Walang uwian to. Muli ay tumunog na naman ang mga musikang gustong-gusto ng mga kabataan. Ayos to. Sigaw ni Joms sa katropa. Oo nga pre, ayos to.
Tugon ni Rudolph. Nakangiti lamang sina Enerlan at Everett at bukang sang-ayon din sila sa mga katropa. Silang apat ay nakasuot ng costume ng isang vampira. Nakikisayaw na rin sila sa gitna kasama ang karamihan. Asan pa rin pinsan mo, pre? Ba't wala siya rito? Tanong ni Joms kay Rudolph. Ang tinutukoy nito ay si Jerwin. Magkapatid kasi ang mga mama ni na Rudolph at Jerwin. Nasa bakasyon pa, pre. Nasa may Boracay. Sagot nito. Maya-maya, biglang nag-brown out. Medyo nagkagulo sa paligid. Ang bawat isa ay nagkanya-kanyang bukas ng kani-kanilang mga cellphone. Panandali ang tumigil muna ang kasiyahan. Mula sa kung saang direksyon, may boses silang narinig. Malalim ito. Nakakatakot. Ito ang totoong Halloween. Magtago na kayo. Tumakbo. Sumigaw. At sabay tawa pa nito na parang sa isang demonyo. May mga natakot. Karamihan doon ay mga kababaihan. Pero ang mga lalaki ay naghiyawan pa dahil gustong gusto nila ng ganong katatakutan. Iniisip kasi nilang kasama yun sa programa ng party na iyon. Sandali pa ay may pumailang lang na putok ng baril. Isang lalakang estudyante ang tinamaan ng bala. Kumisay-kisay ito sa sahig hanggang sa nalagutan agad ng hininga. Let the party begin. Sigaw ulit ng boses. Nalilito na ang karamihan sa nangyayari. Totoo ba ang pamamaril? O kasama pa rin yun sa pakulo ng program? At hindi nila alam ang kasagutan. Mamamatay kayong lahat ngayong gabi. Tumawa ulit ang malademonyong boses na iyon. At doon na naalarma ang lahat. May killer sa party. At ang misyon nito ay paslangin ang bawat isang naroroon. Nagkagulo na ang mga estudyante. Ang kanilang sigaw ay hindi na tungkol sa kasiyahan, kung hindi napalitan na ng takot na baka sila na ang susunod na bumulagta sa sahig. Sino kaya ang pumapatay? Ang tropa nila Dooms ay nagplanong huliin ang killer. Pero kailangan muna nilang mabuksan ang ilaw. May duda kasi silang hindi naman totoong nag-brownout at sinadyang patayin ang ilaw. Sinadyang patayin ng kung sino ang breaker ng ilaw.
Ang bawat isang naroroon ay nagkanya-kanyang takbo at tago. Kung maaari ay tumakas at lumabas na sa campus. Ngunit nakakandado ang gate. Hindi rin pwedeng akyatin ang pader na sobrang taas nito. Nahanap ng magtropa ang main switch ng kuryente at itinasi yun. Biglang bumaha ang liwanag sa buong paligid. Lalong nagimbal ang lahat sa kanilang nasaksihan. Marami na palang namatay. Ang ilan ay nasaksak. Meron ding nataga. At meron ding nasakal ng kadena sa leeg. Nag-iyakan na ang mga babaeng nakakita ng karumal-dumal na eksenang yun. Ang ilan ay nahimatay pa nga. Maya-maya pa, may biglang tinamaan ng sibat sa dibdib at agad nitong kinamatay. Muling nabulabog ang mga estudyante. Agad na pinuntahan ng tropa ang pinanggalingan ng sibat. Sa hinuha nila ay nagmula ito sa second floor ng STEM building. Ngunit wala na silang naabutan pa roon. Sa kabilang kwarto, may narinig silang lagabog. Nagsitakbuhan sila patungo doon. Marahang binuksan ni Emerlan ang pinto ng classroom na kung saan ay may narinig sila kanina. Ngunit isang palakol ang sumalubong sa kanila. Huli na para makailag. Kaya nabiyak ang mukha nito na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nakita ng tatlo ang nangyari kay Emerlan. Nagulat sila. Hindi nila malaman ang gagawin. Ngayon ay mas naging desidido silang patayin ang pumatay sa katropa nila. Binunot ni Joms ang palakol mula sa mukha ni Emerlan at gusto niyang siya ang makapatay sa killer. Sina Everett at Rudolph naman ay naghanap ng pamalo at nakahanap sila na mga walis tambu lamang sa isang sulok. Pumasok si Joms sa kwarto. Naabutan niyang nakaupo sa gitna ng silid ang isang nakamaskarang tao. Nakatalikod dito sa kanya. Tumakbo si Joms patungo rito habang iniaamba ang palakol na ipangtatagpas sa ulo ng nakamaskara. Pero bago pa makalapit si Joms, isang putok ng baril ang umalingaw mula ayon sa killer. Binaril nito si Joms ng 3 beses. Wala nang buhay pa si Joms bago pa man ito matumba sa sahig. Ang dalawa namang magkaibigan ay nagtago sa likod ng pintuan. Hihintayin nila ang paglabas ng killer. At sa paglabas nito,
Doon na lamang nila babanatan ng palo sa pamamagitan ng mga hawak-hawak nilang malistambo. Kung kaya't paglabas na paglabas ng taong nakamaskara, sinalubong agad ito ni Rudolph. Sinalubong agad ito ni Rudolph ng palo sa ulo. Bumulagta sa sahig ang killer. Subalit hindi pa rin huminto si Rudolph sa pagpalo. At tumulong na rin si Everett. Patay na ang killer sapagkat hindi na ito humihinga pa at hindi na gumagalaw. Wasak na ang ulo na ito. Kinuha ni Rudolph ang maskara para malaman kung sino ang tao sa likod ng maskara. Halos matulala sila sa kanilang nalaman. Insan, gulat na sambit ni Rudolph. Jerwin! Tura naman ni Everett. Ang killer ay ang tropa nilang si Jerwin na inakala nilang nasa Boracay na nagbabakasyon. Nagsimula nang umiyak si Rudolph. Nakakaramdam siya ng pagkakonsensya sapagkat siya ang pumatay sa pinsan niya. Maya-maya pa, bigla na lamang bumulagta si Everett. May tama siya ng sibot sa likod. Mabilis na tiningnan ni Rudolph ang pinagmulan ng sibot. At naroon si Jerwin at may hawak na plaso habang nakangisi. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa nakahandusay na bangkay. Ngunit wala na ang katawan doon. Hindi na niya nakayanan ang mga nangyari, kaya bigla na lamang nilamon ng dilim ang buo niyang pagkatao. Naging laman ng balita ang massacre na nangyari sa paaralang iyon. Isa lamang ang nakaligtas, si Rudolph lamang. At hindi siya makausap ng matino sapagkat hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga nangyaring patayan sa kanilang eskwelahan. Nagmumukmok lamang siya sa isang sulok at paulit-ulit niyang sinasabing pinatay niya ang kanyang pinsan na si Jerwin. Pinatay ko siya. Pinatay ko siya. Pinatay ko siya. Ngunit taliwas sa kanyang sinasabi ay buhay si Jerwin at nasa bakasyon pa nga. Nasa Boracay. Ni-review ng mga pulis ang mga CCTV sa buong campus. Kahindik-hindik ang mga napanood nila. Nahagip din ng CCTV ang mukha ni Jerwin habang sinasaksak nito sa likod ang isang estudyante. Siya ang idinidiin na responsable sa pagpatay sa mga estudyante sa paaralang yun. Pagdating ni Jerwin mula sa bakasyon, ay sa kulungan agad ang kanyang bagsak. Ano pong kasalanan ko?
Wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Pangangatwiran pa ni Jerwin. Totoo ang mga sinasabi ni Jerwin na nasa bakasyon siya at patunay ang mga post niya sa kanyang Facebook at hindi niya kayang pumatay ng tao. Subalit, siya ang nakita sa CCTV. Isa yung konkretong ebidensya na siya ang killer. Hindi ako yan! Hindi! Subalit, tapos na ang investigasyon. Pati si Rudolph ay siyang itinuturong pumatay sa mga estudyante ng gabi ngayon. Halos mabaliw si Jerwin sa mga nangyayari. Nakulong siya sa kasalanang ayon sa kanya ay hindi niya nagawa. Inosente ako! Inosente! Wala akong kasalanan! Wala akong pinapatay! Biktima si Jerwin ng doppelganger. Nagdurusa siya sa panghabang buhay na pagkakakulong sa piitan dahil sa kasalanang hindi niya nagawa. Wala siyang kasalanan. Ginamit lang ng demonyo ang kanyang mukha. Isa rin siyang biktima.